Alas 5 pa lang ng umaga. Bakit ba hindi ka muna magpahinga ng kaunti? Kagabi halos alas 11 ka na nakauwi galing overtime. May mga bayarin na naman sa katapusan ni Lena. Alam mo namang hindi natutulog ang mga due date. Darating yan sigurado, kaya kailangan ko magtrabaho kahit gusto ko matulog na mahaba. Nay, Tay, good morning. Malapit na akong gumraduate, ha? Konting tiis na lang. Kapag nakahanap na ako ng magandang trabaho, babawi rin ako sa inyo, Nanay, Tay. Hindi mo kailangan bumawi, anak. Ang gagawin mo lang ay tapusin ang pag-aaral mo. Yan ang pinakamalaking tulong na maibibigay mo sa amin. Alas 6 na pala. Bakit walang gumising sa akin? 3 beses kitang ginising. Ikaw ang nagtalokbong ng unan sa ulo mo. Puyat ako kagabi. Buyat ka dahil sa cellphone mo. Tay, hindi pa nga ako nag-aalmusal. Sermon na agad ang salubong mo sa akin. Subukan mo akong bigyan ng dahilan para hindi ka sermonan. Baka sakaling maiba ang usapan natin, Joseph. Yun na naman tayo. Kahit anong gawin ko, laging mali sa paningin mo. Aray. Oh, Eddie? Ayos ka lang? Oo naman. Medyo sumakit lang ang tiyan ko. Sigurado ka? Bakit bigla ka namutla? Nakuha na namin ang lahat ng resulta ng iyong laboratory tests. CT scan at colonoscopy. Doktora Carmela, bago ka pa magsimula, gusto ko lang malaman kung may ursel lang ba ako o baka acid reflux. Madalas kasi akong magpalipas ng gutom sa trabaho. Naiintindihan ko kung bakit yun ang iniisip mo. Sa totoo lang, yun din ang ilan sa mga unang posibilidad na tiningnan namin, pero may nakita kaming mas seryosong kondisyon. Mas seryoso? Mr. Ramirez, may nakita kaming tumor sa bahagi ng inyong colon. Tumor? Nagpadala kami ng sample para sa biopsy. Lumabas na cancerous ito. Cancer? Yes. Ayon sa resulta ng mga test, meron kang stage 3 colon cancer. May pag-asa ba akong gumaling, doktora? Kailangan mong sumailalim sa operasyon upang alisin ang tumor. Pagkatapos, magkakaroon ka ng chemotherapy sessions upang mabawasan ang posibilidad na bumalik o kumalat pa ang sakit. Gaano katagal ang gamutan, doktora? Posibleng ilang buwan hanggang higit pa. Depende sa magiging tugon ng katawan mo. May mga laboratory test din, maintenance medications at regular checkups na kailangan. At magkano lahat ang aabuting gastos? Mr. Ramirez, hindi ako magsisinungaling sa'yo. Magastos ang proseso. May mga programa at tulong na maaari naman nating lapitan, pero kakailanganin mo pa rin ng malaking halaga para sa kabuuang gamutan. Paano ko sasabihin sa pamilya ko na baka hindi na ako maging katulad ng dati? Paano ko sasabihin sa mga anak ko na may sakit ang ama nila habang pinoproblema nila ang pag-aaral? Pamilya mo sila. May karapatan silang malaman ang katotohanan. Kung ayaw mo munang sabihin sa pamilya mo, hindi kita pipilitin. Pero wag mong ipagpaliban ang gamutan. Ang bawat araw na lumilipas ay mahalaga. Stage 3 colon cancer. Parang hindi pa rin totoo. Kung sarili ko lang sana ang isipin ko, baka mas madali pa. Pero paano si Elena? Paano ang mga bata? Ang dami ko pang mga bayarin. Tumatawag si Elena. Hello? Eddie? Nasaan ka na? Akala ko ba magpapacheck up ka lang? Mag-aalasin ko na. May ilang laboratory results lang na kailangan pang ipaliwanag. Ayos ka lang ba? Parang pagod ang boses mo. Pagod lang sa biyahe. Huwag kang mag-alala. Pauwi na ako. Sige, mag-iingat ka ha? Oo. Pasensya ka na, Elena.
Hindi ko pa kayang sabihin. Hindi pa ngayon. Pero magpapagamot ako. Susubukan kong lumaban. Pare, 2 beses na kitang tinatanong ngayong umaga kung saan ilalagay itong files. Hindi pa ba ako naririnig? Pasensya na. May iniisip lang ako, pare. Yung nga ang problema simula na magpa-check up ka noong 1 linggo, para ka ng ibang tao. Tahimik ka lang, lutang, at hindi ka na marunong makipagbiruan. Ano bang sabi ng doktor? Cancer, pare. Ano? Stage 3 colon cancer. Diyos ko, pare. Sigurado ka ba? Pare, 3 beses kong binasa ang resulta. 3 beses ko ring hiniling na sana nagkamali sila. Pero pareho pa rin ang nakasulat. Kailan mo nalaman? Noong 1 linggo, pare. At ngayon ko lang nalaman, pare. Ikaw pa lang ang nakakaalam. Pati si Elena? Hindi alam? Hindi pa, pare. Ang mga anak mo? Hindi pa rin. Eddie, bakit? Hindi nila kailangan isang amang may sakit. Kailangan nila ng isang amang nagtatrabaho. Isang amang kayang magbayad ng matrikula. Isang amang may solusyon sa bawat problema. Eddie, hindi ubo ang sakit mo. Cancer! Hindi mo pwedeng itago habang buhay. Mr. Ramirez, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Doktora Carmela, magsisinungaling ako kung sasabihin kong maayos. Parang natatakot ako. Well, normal lang ang nararamdaman mo, pero kailangan mo nang maoperahan para masimulan natin ang chemotherapy mo. Doktora, malalaman nila na may sakit ako kung magpapa-opera na ako. Kailangan mong magdesisyon, Mr. Ramirez. Pwedeng lalong lumala ang kondisyon mo kung hindi mo ito aagapan. Kailan mo balak sabihin sa pamilya mo? Hindi pa ngayon, doktora. Gusto ko munang manatiling lihim sa kanila. Alam mo, habang pinatatagal mo yan, mas mahihirapan kang sabihin ang totoo. Doktora, hindi pa ako handa. Tay, gising ka na pala. Oo, hindi pa ako inaantok eh. Ikaw, bakit hindi ka pa natutulog? May gusto sana akong sabihin, Tay. May tumawag sa akin kanina. Yung kumpanya kung saan ako nag-a-apply ng internship. Natanggap ako. Mabuti. Kailan ka magsisimula, anak? Sa susunod na buwan na, Tay. Sige. Yun lang, Itay. Anong ibig mong sabihin? Wala, akala ko matutuwa ka eh. Natutuwa naman ako, anak. Hindi, kasi yung pakiramdam ko, Tay, Miggy, Tay, matagal ko nang gustong sabihin to. Pakiramdam ko lagi kang may hinahanap na kulang sa akin eh. Kapag mataas ang grades ko, sasabihin mong pwede pang mas mataas. Kapag may achievement ako, sasabihin mong wag akong maging kampante. hindi naman ganun ang ibig kong sabihin, anak. Pero tayo na nararamdaman ko eh. Oh, saan ka nang galing? Nasa labas lang ako, Itay. Kasama ko yung mga kaibigan ko. Hindi naman ako bata eh.
Hindi ka bata pero wala ka rin sa tamang edad. At habang nakatira ka sa bahay na ito, may obligasyon ka magsabi kung saan ka pupunta. Bakit parang napakalaking krimen agad ang nagawa ko, Tay? Ganyan ka sumagot. Wala ka na talagang respeto, lagi ka na lang gabi kung umuwi. Pababa ng pababa ang grades mo. Ayan na naman tayo, Tay. Puro lang mali ang ginagawa ko, nakikita nyo. Dahil may mali naman talaga. O baka naman wala kang talagang nakikitang tama sa akin. Hindi mo ba naiisip na kaya kita pinagsasabihan dahil nag-aalala ako sa'yo? Nagkaalala, Tay? Talaga? Kailan mo uling tinanong kung kumusta ako? Eh, ang alam mo lang, pagalitan ako. Para sa'yo, ako yung pasaway. Ako yung problema sa buhay. Ako yung anak na hindi mo maipagmalaki. Tatay? May tatanong po ako. Ano yun, anak? May sakit ka ba? Ba't mo naman naitanong yan? Kasi po, pumapayat ka eh. Tapos, minsan nakita kitang nakaupo lang po dito sa sala. Akala mo po wala akong nakikita, pero parang nasasaktan ka. Hindi naman, anak. Minsan lang talaga sumasakit ang katawan ko kapag, alam mo na, pag tumatanda na. Tatay, wag mo po akong niloloko. Promise, wala kang sakit? Promise. Tatay, Ayos lang ako. sigurado ka po bang okay ka lang? Ba't para pong nahihilo ka? Medyo napagod lang ako, anak. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Eddie, halos hindi mo naman ginalaw ang pagkain mo. Pangatlong gabi na itong napapansin ko yan. May problema pa rin ba sa tiyan mo? Wala naman. Wala akong gana ngayong gabi. Hindi na yan normal. Minsan nahihilo ka. Minsan bigla ka nawawala ng gana. Tapos lalo ka namamayat. Hindi mo ba nakikita ang nakikita naming lahat? Tay, sa ngayon ako kay nanay, napapansin ko rin ang pagbabago mo. Dati kahit nag-overtime ka, may lakas ka pa rin makipagkwentuhan sa amin. Eh ngayon, parang hirap ka nang ubusin ng isang platong pagkain. Tay, nag-aalala na kami sa iyo ah. Kasi mahal ka namin. Tay, isasabihin sana ako eh. Ano yun, Joseph? Pasensya na po dun sa nangyari noong isang gabi. Medyo napasobra ako eh. Pero may isang bagay akong seryosong gustong sabihin ni Tay. Nag-aalala rin po ako sa inyo eh. Hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin. Joseph? Seryoso ako, Tay. Kahit lagi po tayong nagtatalo, ayokong may mangyaring masama sa inyo. Kaya kung may problema po kayo, pwede mo naman kaming sabihan eh, para matulungan ka namin. Salamat. Pero mga anak, ayos lang ako. Talagang pagod lang ako. Tatay! Eddie! Umiikot ang paningin ko. Diyos ko! Eddie, ano ba nangyayari sa'yo? Wala. Nahilo lang ako sandali. Hilo! Hindi normal ang ganito. Tingnan mo ang sarili mo, namumutla ka. Ayos lang ako, Elena. Bigyan mo na ako ng ilang minuto. Tay, hindi ka na namin kayang paniwalaan kapag sinasabi mong ayos ka. Kitang-kita namin hindi eh. Tay, pumunta na tayo sa ospital ngayon. Wala lang dahilan para ipagpaliban pa. Eddie, nandiyan ka na pala. Kanina ka pa namin hinihintay. Nagluto ako ng paborito mong sinigang.
Napagod ako sa trabaho. Tatay! Nandito ka na! Eh di namumutla ka. At nanginginig ang kamay mo. Ano ba talaga nangyayari? Ha? Oo, wala. Pagod lang talaga ako. Tay! Tatay! Eddie! Tay! Narinig mo ba kami? Teka, tatawag ko na ambulansya! Kayo po ba ang pamilya ni Mr. Eduardo Ramirez? Doktora, kumusta po ang asawa ko? Ano po ba talaga nangyari sa kanya? Na-stabilize na po namin siya sa ngayon. Ngunit kailangan po natin mag-usap. May ilang bagay kayong dapat malaman. Dok, ano pong ibig niyong sabihin? Hindi po ba niya sinabi sa inyo ang kanyang kondisyon? Ano pong kondisyon? Dok, diretsuhin niyo na po kami. Mrs., meron pong stage 3 colon cancer ang asawa ninyo. Ano? Cancer? Hindi po totoo yan! Hindi. Kung may cancer siya, bakit hindi niya sinabi sa amin? Ayaw niyang malaman niyo, pero lagi ko siyang pinapaalalahanan na dapat niyang malaman ang kanyang kondisyon para masimula ang treatment plan sa kanya. Una na ron ang operasyon para tanggalin ang tumor sa colon. Akala ko, alam na ninyo, hindi pa rin pala niya sinasabi. Sandali lang. Ibig sabihin, matagal na siya nagpapakonsulta sa inyo? Maraming beses na. At sa kabila ng kanyang kondisyon, pilit pa rin siya nagtatrabaho. Paulit-ulit namin siyang pinapayuhan na magpahinga. Ngunit lagi niyang sinasabi na kailangan siya ng kanyang pamilya. Tay, sorry. Sorry, hindi ko alam na may ganito pala siyang pinagdadaanan. Nagalit pa ako sa kanya. Kung ano-ano pang sinasabi ko habang nahihirapan na pala siya. Sa mga naging pag-uusap namin, isa lang po ang paulit-ulit niyang sinasabi. Ayaw niya kayong mag-alala. Ayaw niyang maging papigat sa pamilya. Nasaan ako? Eddie, kasing ka na. Nandito ka sa ospital. Elena, nandito ka pala. Saan pa ba ako pupunta? Akala mo ba pagkatapos ng lahat ng nalaman namin, iiwan ka namin dito mag-isa? Bakit kailangan mong akuin lahat ng mag-isa? Elena, ayokong masaktan kayo. Ayokong makita kayong nag-aalala araw-araw. Akala ko kapag ako na lang nahirapan, mas madali para sa inyong lahat. Naging madali nga ba? Ha? Dahil kung ako ang tatanungin, mas masakit malaman na habang masaya kaming namumuhay, ikaw naman pala'y tahimik at mag-isang lumalaban sa sakit mo. Natakot akong makita niyo akong mahina. Tay? Miggy, pasensya ka na. Hindi, Tay. Akong dapat tumingin ng takot. Sa lahat ng mga sinabi ko sa'yo noon. Kalimutan mo na yun, anak. Hindi ako nagagalit sa'yo dahil doon, pinagmamalaki kita bilang anak ko. Joseph,
Tay, huwag ka muna magsasalita. Ako muna, marami po akong sinasabi sa'yo na hindi maganda. Pero ngayon, naisip ko, Tay, ikaw pa lang may pinakamabigat na problema sa ating lahat. At sa halip na tulungan kita, tinatagtagan ko pa ang pasanin mo. Anak, hindi mo kasalanan yun. Hindi ko rin kasi kayo binigyan ng pagkakataong maintindihan ako. Sorry, Tay. Mahal kita. Ayoko may masamang mangyari sa'yo. Mahal din kita, anak. Kayong lahat. Mahal na mahal ko kayo. Tatay, may papakita po ako sa'yo. Yung drawing ko. Tingnan mo po, oh. Tayo lahat yan. Ikaw po. Si Nanay, si Kuya Miggy, si Kuya Joseph, at ako. Tapos magkakahawak po tayo ng mga kamay. Ang ganda naman. Anong title nito, anak? Hindi ko po alam eh. Basta po tayong lahat yan sama-sama. Eddie, may gusto sana ako sabihin. Ano yun, Elena? Kailangan mo nang magpa-opera para masimulan na ang chemotherapy mo. Lalabanan natin ang sakit mo. May karamay ka na. Sasamahan kita sa lahat. Sabay-sabay nating lalabanan ang sakit mo. Maraming salamat, Elena. Oh, kanina ka pa nakatitig dyan. Ano bang iniisip mo? Tumaas na naman ang gastusin. May bayarin pa sa susunod na linggo. May gamot pa. May follow-up na check-up pa. Mukhang dinadala mo na naman ang buong mundo sa balikat mo. Hindi ko maiwasan, Elena. Sanay akong ako naghahanap ng paraan. Ngayong pakiramdam ko, nakaupo lang ako habang kayo gumagawa ng lahat. Wala namang masama doon. Nakahanap na ako ng buyer sa lupang minana ko sa probinsya. Magagamit natin yun sa mga gastusin. Tatay, tingnan mo po ito. Ano ba yan, anak? Listahan po ng mga gusto kong gawin kapag magaling ka na. Talaga? Seryoso ba yan? Siyempre po, pinag-isipan ko po yun buong linggo. Una, picnic. Pangalawa, pupunta po tayo sa dagat. Pangatlo, sasakay po tayo sa Ferris wheel. At pang-apat, kakain po tayo ng sobrang dami ng ice cream. Mukhang marami tayong kailangan gawin, ah. Baka kulagin tayo ng 1 taon. Okay lang po. Basta po nandyan ka. Salamat, Luna, anak. Tay, may gusto rin akong sabihin. Ano yun, Miggy? Posible ako nang ma-absorb sa kumpanya kung saan ako nag-internship. Hindi pa sigurado pero magandang feedback sa akin. Anak, masayang-masaya ako para sa iyo, Miggy. Alam kong pinaghirapan mo yan. At kahit anong mangyari, proud na proud ako sa iyo, anak. Salamat, Tay. Dati gustong-gusto kong marinig yan. Ngayon,
Alam kong galing talaga yan sa puso mo. May balita rin ako, Itay. Tumaas ang grade ko. Hindi naman sobrang taas pero mas mataas kaysa nung nakaraang semestre. At hindi na rin ako palaging umuwi ng gabing-gabi. Joseph, hindi mo kailangang maging perfecto. Ang mahalaga, nakikita kong nagsisikap ka. Mas mahalaga yun kaysa sa anumang numero sa report card. Ha, anak? Doktora, kinakabahan ako. Natural lang nakabahan ka, pero gusto kong sabihin na maganda ang resulta ng mga huling pagsusuri natin. Maganda ang response ng katawan mo sa gamutan. Mas maayos ang findings kumpara nung una. Nung una kang dumating dito sa amin. Hindi pa tapos ang laban, Eddie. Pero may magandang progreso tayong nakikita. Salamat po, Dok. Matagal ko nang hinihintay na makarinig ng ganitong balita. Malaking ginhawa na malaman na may bunga ang lahat ng pinagdadaanan niya. Sana nga gumaling na akong tuluyan. Masaya ako ngayon na kasama ko rito ang pamilya ko. Naisip ko kung gaano ako swerte. Dahil hindi ko na kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Hindi na rin namin nahayaang mangyari yun ulit, Itay. Tatay! Alika dali, dito tayo uupo. Bilis! Sandali lang, Luna. Hindi katulad mong dati ang bilis ng tuhod ko, ha? Tatay, nauna pa si nanay sa'yo. Alam mo, Tay, nung unang beses kang sinugod sa ospital, hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin eh. Takot na takot ako nun. Pero ngayon, mas naalala ko kung gaano kahalaga ang bawat oras na magkakasama tayo. Alam ko nang hindi dapat ipagpaliban ang mga bagay na mas mahalaga. Noong nagkasakit ako, ang daming tumatakbo sa isip ko. Paano ang gastusin? Paano ang trabaho ko? Paano kayo? Nakalimutan kong pahalagahan ang mga sandaling nasa harapan ko na pala. Dati kapag may family gathering, puro nasa cellphone ang mga oras natin. Ngayon parang mas gusto nating magkwentuhan na lang. Kailangan pa palang may malaking pagsubok para matutunan nating makinig sa isa't isa. Totoo. Pero siguro ganun talaga. Minsan may mga bagay na hindi natin napapansin hanggat hindi tayo pinapahinto ng buhay. Ang mahalaga, natuto tayo bago pa maging huli ang lahat. Paring Eddie, kumusta ka na? Kinukumusta ka na rin ng mga katrabaho natin? Ito, kahit paano lumalakas na. Buti naman napadalo ka, paring Benjo. May babalita lang ako sa'yo. Lalaman ko kasi sa opisina na kahit medyo matagal ka nang nagka-medical leave, hinihintay pa rin nila ang pagbalik mo sa trabaho. Lahat kami doon ay Umaasang babalik ka pa rin sa opisina. hayaan mo, pare. Hindi magtatagal. Magtatrabaho na ulit ako. Konting panahon na lang. Magpapalakas lang ako. Sa tingin ko, ang pinakamagandang pamana na maiiwan mo sa amin, Tay, hindi bahay, hindi pera, kundi ang aral na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng problemang kayang pasanin ng mag-isa, kundi sa tapang na magsabi ng totoo, sa lakas ng loob na humingi ng tulong, at sa tiwalang ibinibigay mo sa mga taong nagmamahal sa iyo. Basta ako, hindi na ako magiging pasaway. Hindi ko na pasasamain ang loob ni Tatay. Basta tatay ha, huwag mong kakalimutan yung ibang pangako mo. Kapag malakas ka na po, pupunta na tayo sa dagat. Sasakay tayo sa Ferris wheel at kakain tayo ng maraming ice cream.
Oo, Luna. Gagawin natin lahat yan. Pangako sa'yo. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo